Okay, dumako na po tayo dito. Maganda po itong topic na to. Pakinggan muna natin ang kasinungalingan ng abogado na laban kay Ramil Madriaga. Okay? Pakinggan muna natin ito at papakita ko po sa inyo kung gaano po katotoo uli si Ramil. Malupit to. Okay, diretso. Most wanted. Nandito tayo sa, naririnig niyo po ang Banatae, ang pinakataing vlogger sa balat ng mundo. Aray ko. Pagit pa nga ng police before, na nadinig ko sa interview nyo, etong si Madriaga sa kidnapping. So, bakit ito pa ang gagamitin considering na sobrang napaka-imposible naman na gamitin ito ni VP Sara? Hindi ko alam, ganun sila kadesperado. Tingin ko kasi wala talaga silang mahanap eh. Wala silang mahanap na tao na makakapagdiin kay VP Sara. Wala daw tayong mahanap na tao na magdidiin kay VP Sara. Grabe pala tong attorney na to. Mahina rin pala to. Aray ko. Mahina to. Mahina. Okay. Dito, nung umpisaan mo pa nga lang, patapos na kami. So, kumuha na lang sila ng willing to do it, 'di ba? Yung gustong gumawa, may rason para gawin. Kumuha daw ng planted. Kumbaga pinapalabas niya, kumuha na lang daw po ng planted na witness o against kay Sara. Hello, the family of three. Thank you. Hoy, thank you, Liza D. Thank you. Maraming salamat po at kung hindi nyo po napanood ang ating live kahapon with Pebbles kung saan in-expose niya po lahat ng napakaraming info tungkol kay Ramil, panoorin nyo po sa live natin. Ayan po naghahanap daw po tayo ng maipaplanta kay Ramil. Hello? Are you crazy? Sige, mamaya ire-rebat natin to buong buo. Ang nakikita nating rason dito, malinaw naman, meron kaming presenta na text message mula kay Ramil Madriaga papunta kay Lieutenant Colonel Dennis Nolasco. Okay. Na inaanyayahan niya na kumbaga bumaliktad itong si Nolasco at kesyo sabihin niya na lang daw na yung confidential funds binigay ni Nolasco kay Madriaga, siya na daw ang magpapaliwanag. Wala yan, hindi yan ang topic. Hindi yan ang tatalakayin natin. Tandaan mo, ano ang tatalakayin natin? Hindi kilala ni Sara si Ramil. Napakadali lang patunayan yon. Yun ang accusation ni Sara. Kaya nga nagkaso siya ng perjury. Hindi kilala ni Sara si Ramil. Doon tayo sa main point. Yon lang ang papatunayan ni Ramil. Tapos na ang lahat. Doon sa kanyang FB Vice Presidential, ang sabi niya, hindi niya kilala si Ramil. Maliwanag. Aray ko. Diretso. Para daw hindi makulong si Nolasco kasi siya daw, magiging state witness daw siya. Mukhang makakalaya siya, kaya niya ginagawa to. May kapalit na kalayaan tong testimony niya. Tony, about this, itong kumakalat din na parang text messages na conversation between Madriaga ata ito and VP Sara Duterte. So ano masasabi niyo dito? Is this legit ba to o gawa-gawa lang? Kasi pwede natin gawin to eh. Kahit ako pwede kong gawin na. Gawa. Oy, tangang vlogger, pwede mong gawin yan. Pero yung papakita ko, hindi mo pwedeng gawin to. Aray ko. Ang tatanga nyo talaga, Banatae. Ha? Sarap buhay, no? Sumasakawd ng malaki, pero kasinungalingan, no? Sabihin na natin napepeke yung message. Etong email, hindi mo mapepeke ito, talipandas, nakalbo. Gawa ng pangalan eh. Wala pa naman akong nakikitang any text messages na kumakalat between VP Sara and Madriaga. Although si Attorney Palad nung isang araw, may binanggit siya na text message nga. Pero hanggang ngayon wala pa akong nakikita at kung may lumabas ba na ganyan, gawa-gawa lang yan kasi... sige, sabihin na natin gawa-gawa yung text messages.
May point ka doon. Mamaya, mawawala yung point mo. Nakausap ko si VP Sara tungkol dito at malinaw na wala siyang ugnayan dito sa taong to. So hindi niya alam. Malinaw yan ha. Sabi ng abogado, wala daw ugnayan kay Ramil. Malinaw yan. Pero, yun lang ang papatunayan natin. Napaka-basic. Magkakilala sila. Sa dami ng pinakita ko sa inyo, o ngayon, papagalawin natin yung email mamaya. Mang numero nito, wala siyang communication dito. In fact, nung kampanya nga, doon sa Isip Pilipinas na binuong grupo ni Madriaga, hindi man lang kilala ni VP Sara si Madriaga. Ang kilala niya doon sa Isip Pilipinas ay itong si Attorney Ryan Kilala, na dating Associate Dean ng San Sebastian, kung saan Kilala ni, kita nyo po ha, kilala ni, si Attorney Kilala ni Sara. Pero si Sara, hindi daw kilala si Attorney Kilala. Pero yung attorney na yon, kilala si Ramil. Aray ko. Di ba? Yung attorney kilala si Ramil. Pero si Sara, hindi kilala si Ramil. Aray ko. nag-law school si VP Sara, yun ang kilala niya, hindi si Ramil Madriaga. So, eto po, sabi nyo, napakalaki kasi sinungalingan nito. So, what do you think drives Madriaga to do this? Sa tingin nyo po, naiipit lang siya ng mga tao nagpapaikot sa kanya o nagpapagalaw sa kanya or paano po ba? Maaring yun kasi yun ang pinapakita ng text message na pinadala niya kay Nolasco. May binanggit pa nga siya doon na parang sinasuggest niya doon sa text message na... Ito kasi yung text message, pakita ko na po sa inyo ha. Ito po yung text message na ini-insist niya na... Ito. Ito po ha, pakita ko na po sa inyo bago natin ituloy yung ano niya. Ito yung text message. Sino ang nagsasabi ng totoo? Good PM, this is Ryan Kilala of Isip Pilipinas. I received an invitation. It is Dr. Ramil Madriaga who will be attending on June 19. You may get in touch with him through the following details if needed. Gmail, ayan, nakalagay. Text of Kilala to RSVP number Magnaye. Ayan, sa Kilala affidavit. Ito naman yung kay Madriaga. My email address is, this is Dr. Ramil Madriaga representing Isip Pilipinas. Attorney Ryan Kilala. Thanks. Good morning, sir. This is Dr. Ramil Madriaga representing Isip Pilipinas. Vice Attorney Ryan Kilala. Here are my contact details. Ayan po ang text message na palitan. Okay. Dito po makikita nyo na parang nag-uusap text messages na nagpapatunay na replacement lang ni Attorney Kilala si Madriaga sa inauguration. Ayan po yung pinipresenta nila. At ito pa po. Sabi niya, yung affidavit ni Ryan Kilala, sabi niya, ang pinatunayan nun is hindi talaga magkakilalang personal si VP Sara at si Ramil Madriaga. Aray ko. Hirap na sila ha. Hirap na hirap po sila sa pagsisinungaling. Hirap na po nila paano nila gagawin tong pagsisinungaling nila, paano nila pagtatayin po ang mga kwento. Hirap na sila. Okay, tuloy na natin ang kasinungalingan. Paandar daw nito ng Administrasyong Marcos kasi banda doon sa text. Siyempre, wala naman kayong pagbibintangan kundi Administrasyong Marcos. Siyempre naman, given na yan. Si Marcos na naman pagbibintangan nyo. Si Marcos ang adik, si Marcos ang nasa St. Luke's mamamatay na, si Marcos ang may taning ang buhay, si Marcos ang 50-50. Wala naman kayong pagbibintangan iba kundi si Marcos o kaya si First Lady. Aray ko. Ngayon, bandang dulo, sabi niya, galit na galit si BBM kay VP Sara, hindi lang pinapahalata. So, pwedeng yun. Gusto niyang makalabas, tapos... Yung attorney, that is a conclusion. Hindi yan straight facts. Naturingan kang attorney, conclusion yan, theory lang yan sa utak mo.
Wala kang katibayan na si BBM nagwawala at galit na galit. That is a conclusion, attorney. Aray ko. Kita mo naman, attorney, kita mo ha. Attorney ka, ganyan lang. Ganyan mo lang depensahan to. Ay sus. Aray ko. Tinitake advantage niya itong political na away ni BBM at ni VP Sara para makalaya. Pwede rin namang napakasinungaling lang talaga niya kasi like before ako pumunta dito may nakita akong bagong video na nagtuturo si Aba, nanonood kayo ha. Nanonood kayo ha. Ramil Madriaga sa isang klase. Tapos yung background nakalagay Attorney Ramil Madriaga. Eh hindi naman siya attorney. In fact, doon sa affidavit niya mismo, inamin niya na hindi siya pumasa ng bar. So mukhang sinungaling lang talaga siyang tao. Mukhang con artist talaga siya. Kaya ganito yung kinalabasan. Alright. Ano limit ano ako? Ito. Buda yun, sila naman sumalaw. Ang ina nyo, ang ina nyo. Ang ina nyo, masalaw na nyo. Aray ko. Hoy, maayos po yung audio ko ha. Yung nire-react po natin lang ang magulo. Yan ang sinasabi ko eh. Yung, hindi po ako yung garbol, baka magreklamo na naman kayo na magulo yung audio ko. Yung nagsasalita pong magulo, mas malo. Aray ko. Hindi ako to ha. Hindi ako to. Luno namin nyo. Ayan nyo. Kilala mo ba kung sino yung amo niyan? Hindi eh. Kilala mo ba kung sino daw yung aso niyan? O aso? Sino daw yung aso? Kilala mo ba kung sino aso niyan? Sino daw yung aso? Pakinggan natin kung sino daw yung aso. Yuki Sawaki, thank you. Tingnan natin na ano sagot. Ako Hindi ko- kilala, ako parang kilala ko eh. Sino? Ikaw na magsabi. Ako lang, baka makakakuha na naman. Makakakuha na naman ako. Pero ano yung motibo niya talaga? Ano daw yung ano? Bakit ulo ko ah? Dahil ulo ko! Dahil bibi ay! Dahil ulo ko! Yeah, sabi niya, ako hindi ko ulo eh. Sabi niya, oh. Sabi niya, hindi mo ilala, ako hindi ko ulo eh. Jaul daw. Hindi jaul. Hindi mo galawa. Ako hindi ko ulo eh. Jaul, ba't jaul? Aray ko. Jaul daw siya, jaul. Eh, sabi niya, ako hindi ko ulo eh. O, narinig niyo, akala niyo, Parang kilala ko eh. Sino? Sino yung amo niyan? Hindi eh. Ako Hindi ko- kilala, ako parang kilala ko eh. Sino? Ikaw na magsabi. yan mo. Oh, jaul daw eh. Oh, na mo? Jaul daw siya, jaul. Oh. Baka makakakuha na naman. Makakakuha na naman ako. Pero ano yung motibo niya talaga? Para makalaya sa ka, ganun yung... Mukhang ganun ang lumalabas kasi nakakulong na siya eh. Ano pa bang hihilingin mo, 'di ba, kundi makalaya? Yung mga handlers Yun nga eh, sa'yo na nagsabi nakakulong na, ano ba ihilingin mo? Ba't kinakasuhan nyo pa? Yan nga eh. Kung ibabalik sa inyo yung tanong, ano ba hinihiling nyo? Nakakulong na, kakasuhan nyo pa. Ano yan? Kulong to the square root of 2? Kulong to the square root of 3? Diba? Sino po bobo? Diba? Nakakulong na, kakasuhan nyo pa. Ano yan? Square root of 2? Square root of 3? Aray ko. Hoy, shoutout kay Tatay Daniel Constantino, 87 years old, nanonood. Thank you, Sir Daniel Constantino. meron tayong mga iba't ibang teorya pero sabi ko nga para sa amin parang may involvement dito si former Senator Trillanes kasi Ay, oo, naniniwala ako dyan. yung affidavit ni Madriaga parang mga lumang kwento ni Trillanes to na hindi napatunayan yung magnetic lifters versus Manscarpio and others, yung
Nakakatanggap daw yung pamilya Duterte ng drug money at saka ng pogo money. Tapos, syempre, itong confidential funds dinagdagan. So, puro, kwentong Trillanes. So, posibleng siya ang nasa likod nito. So, di ba? Alam naman natin na sinuwalit ng hayop na makuyagan na to. So, alam naman natin hindi siya mananalo. Anong kaparusahan pag napatunayan na sinuwalit siya? Ay, Lagi ko masampalin niya sa loob ng kulungan. ibig sabihin nun, magkikita kayo dun. Hindi naman. Tama ko, hindi naman. Pero, luki, no? Luki kayo, no? Kasi actually nothing to lose siya. Ayan, Kung nothing to lose tutuusin, siya. kasi nakakulong na siya. Pag napatunayang nag-commit siya ng perjury, di dagdag lang sa kulong, baka yun ang kasama sa pag-iisip niya na gawin ko na to kasi pag nanalo ako, pag napatalsik namin si VP Sara, makakalaya ako. Pag hindi naman, nakakulong na rin Kung ako. hindi naman talaga siya mananalo, Ang gulo-gulo mo! Pag na nga yan, magulo po. Ayan po ang ano nila. Ayan po ang depensa nila. Ito ba naman, tignan nyo muna ito mga picture na to. O, tignan nyo po. O. Yan. O. Ibig sabihin, AI yan. Ibig sabihin, AI yan. Yan. Ikaw, sundalo, papayag kang pa-push up ka? Aray ko. Hingi nga po. Oh. Kung ako, bariling ko yan. Bariling ko talaga yan. Sundalo ako eh. Putik, sino ka ba? Oh. Hingi nga. Oh. Paano papatunayan sundalo pinapa-push up niya? Aray ko. Oh. Tingnan niyo po. Oh. Oh, ayan, nagtitraining siya. Ayan o, PSG, nasa likod nito, PSG. Oh. Ayan o. Ayan, tignan niyo po. Oh. Tignan niyo po kung gaano kalupit tong taon to. Oh. Ayan siya oh, yung nakaputi, ay naka-gray. Oh. Nakikinig yung mga sundalo, uniform personnel. Oh. Camp General, ayan oh, Aguinaldo. Nagtitraining siya. Oh. Second quarter in-house training. Nakalagay. Panuloko mo ba yan? May AI mo ba yan? Oh, eto yung picture nung nagtitraining siya. Oh. Eh no, PSG nakalagay sa likod. Aray ko. Ah. Kasi nga bata siya ni Digong. Sabi nga ni Mami Pebble, siya yung James Bond, 'di ba? Kapag may papatrabaho si Digong, siya po yung nagche-check kung gagawin ng pinapatrabaho niya. Halimbawa, sinabi nga pati si Bongo. Pati si Bongo po sinusurveillance ni Ramil. Kaya siya ang pinaka nasa inner circle. Kung akala natin ang inner circle po ay si Bato at si Bongo, mali pala tayo doon. Ang inner circle po pala ay si Ramil. Sa kanya po talaga nagtitiwala si Digong. Oh. Oh. Black of Appreciation. Oh. Guest Lecturer of Defensive Driving Course, 2009. ID din, oh. Oh. Camp Aguinaldo, GHQTS Instructor. Oh, nag-i-instruct siya ng mga military. General Headquarters, Training School, Camp General Emilio Aguinaldo. Yung mga ganito po, napaka-basic to pag niretrieve po sa Camp Aguinaldo. Instructor siya. Paano ka makakapasok? Sa Camp Aguinaldo, puro military dyan, puro police. Isipin nyo po. Isipin nyo pa, paano ka makakapasok sa Camp Aguinaldo? Puro military dyan, puro police. Oh. Diba? Paano mo mapapasok yan? Hindi ka basta, putik ako nakapasok ako dyan. Napakaigpit po dyan. Mga 3 beses ka dadaan sa checkpoint yan bago ka makapasok yan sa Camp Aguinaldo. At hindi ka basta-basta makakapasok kung wala kang kilala dyan o timbre. Oh.
Oh, ayan oh. Chief of Staff. Oh. Kalokohan na lang yan. Oh. Si ano, asawa ni Sara. Uy, mali yan ha. Baka baka naman Sara. Ramil, baka naman si Sara Ironimo tinutukol mo. Aray ko. Ramil, teka lang. Nagduda na ako ah. Baka naman si Sara Duterte to. Ha? Ramil, teka lang. Baka Sara Ironimo ah. Eh si Mateo Galustelli to eh. Baka Sara Ironimo naman tayo, Ramil. Aray ko. Ayan po, kasama si Mateo Galustelli tsaka isang mataas na posisyon ng ayan, sundalo. Oh, yan, di ba? Oh, yan po yung sinasabi natin. Di ba? Yan po yung sinasabi natin na matindi po matindi po ang kapit ni Ramil. At ito na nga po yung email. Oh, ito po email to ah. Ito po hindi mo maduduga to. Oh. Email po 'yan. Oh. Patay, di ba? Email yan, gumagalaw, kita nyo. Email po yan ng kampo ni Sara Duterte kay Ramil. Paano mo ngayon papatunayan yan? Aray ko. Yung nilalabas natin, picture lang. Pero ito po, email na to. Paano mo ngayon, paano mo papasinungalingan ito pag prinesenta mo, saan? Pag prinesenta nyo po sa impeachment. Ayan o. Di ba chinek natin yung CGN Group na organizer ng mga Duterte sa Davao? Paano mo papatunayan niya yan? Sara. Aray ko. Yan ang poproblemahin mo, Sara Duterte. Dahil nare-retrieve po, mawala man yung cellphone na sinasabi nila, nare-retrieve po ang email ni Ramil. Ayan o. Paano na yan? Finish na. Kailangan pa ba ng impeachment? Aray ko. Teka, susum ko para po makita nyo. Paano mo niya madidepensahan ngayon yan? Paano mo madidepensahan na hindi mo kilala si Ramil? Ayan kita nyo po, wala pong duga yan. Isang email address po yan na hindi basta-basta mabubura basta may nag-send sa'yo. Ganyan po yung email. Paano mo mabubura yan na hindi mo kilala si Ramil? At ikaw mismo ang nag-send ng invitation kay Ramil Madriaga ng inauguration. At yung email na to ang magpapatunay na na ikaw ay sinungaling, na ikaw ay impaktita, na ikaw ay tsakilita. Aray ko. Paano yan? Mga DDS, sige nyo, paano yan? AI na naman yan? AI na naman yan? Ha? Ayan yung inauguration na pinakita ko po sa inyo na sinasabi nila na peke, doktor lang, mga text-text. Wala ka na kaming pakialam sa mga text-text. Ang importante yung email. Email po ito. Ayan Ayan Dr. Ramil Madriaga. Inauguration of Sara. Ayan ayan yung mga email ni Sara. Nandito po ang mga email ni Sara. Paano mo ngayon papatunayan to? Kasi nga, pag magsisinungaling tayo, galing-galingan natin. Hindi nagsisinungaling tayo, magbabayad tayo ng baratae na papa-interview nyo para balanse yung tao. Tanga. Aray ko. Hindi po ganon. Na-access po ang email ni Ramil. At sa email na to, ang laki-laki po at ang lakas ng tsansa at ebidensya na ipakita po dito ang
ang invitation sa inauguration ni Ramil Madriaga kay Sara. Ano po sabi ng mga DDS? Sabi po ng mga DDS, wala yan. Nagpa-picture lang si Ramil bilang stranger. Stranger lang daw po si Ramil. Nagpa-picture lang daw. Tapos, inangkin na nakilala. O, tignan mo. Aray ko. Oh. Ganyan po ba yung stranger? Ayan po. Pinapakita ko sa inyo ng malaki. Ganyan po ba yung stranger? Alam ko pag stranger talagang picture lang. Pero yung nag-i-email sa'yo, iniimbitahan ka sa inauguration at nandun ang mga details, iba po yun. Meron pong koneksyon ang bawat isa. Meron po silang tawag dito, meron po talaga silang pag-uusap at relasyon. Ang relasyon po niyan ay aid talaga si Madriaga ni Sara. At si Ramil Madriaga po, gaya nga sabi natin na interview kahapon, ang inuutusan ni Sara para gumawa po ng mga illegal na bagay gaya ng ginagawa ni Ramil sa tatay ni Sara na si Digong. Kung si Digong po, kung ano-anong pinapagawa kay Ramil Madriaga dahil napakaganda po ng pagiging intel ni Ramil, pinagkatiwala niya po si Ramil Madriaga kay Sara. At nang pagkatiwala nga po, nagka-problema kasi etong si Ramil Madriaga ay pumanig sa magsasaka. At lalabas po natin din ang video na ang mga magsasaka ay nagpunta saan? Nagpunta po sa OBP. Aray ko. Pagpunta po sa OBP, tinabla po, may video yon. Antayin-tayin nyo, relax lang kayo. Sinabihan ni Sara, si Ramil, na kapag dinimanda mo si Roque, ay parang dinimanda mo na ang mga Duterte. Dahil si Roque ang may hawak sa ibang yaman ng Duterte. Aray ko. Yan po ang katotohanan. At mahirap pa sinungalingan ni Sara ngayon. Ngayon bukas po magkakaalaman na. Ipapasampi na po ang dapat ipasampi na, lalo na si Ramil Madriaga. Ipapasampi na po ang mga DepEd officials na binaribe po ni Sara. Ipapasampi na po ang mga COA officials na natagpuang si Sara ay may disallowance pa. Aray ko. Diba? Kasi nga bobo ang mga DDS. Na kapag DDS ka, bobo ka. Diba? Ganyan po. Kaya, abangan po natin bukas ang main event. Kakulango.